Magandang araw mga bata, muli ako inyong guro sa ikalawang baitang, Ma'am Raquel Arpon. Ang ating asignatura sa araw na ito ay Araling Panlipunan. Tayo ay nasa huling linggo ng ating pag-aaral para sa ikalawang markahan. Okay mga bata, kung handa na kayo sa ating pag-aaral ngayong araw na ito, ay pagmasdan ninyo ang mga larawan na ipinakikita ko sa inyo. Matutukoy mo ba kung anong pag-aaralan natin sa araw na ito sa pamamagitan ng mga larawang ito? Mahusay! Pag-aaralan natin ang tungkol sa kahalagahan ng pagkakakilanlang kultural ng komunidad. Ang ating layunin sa araw na ito pagkatapos ng aralin ito, inaasahang matututuhan mo ang pagbibigay halaga sa pagkakakilanlang kultural ng iyong komunidad. Balik tanawin natin ang mga larawang ito. Matutukoy mo ba ang komunidad na ipinakikita ng hagdan-hagdan palaya na ito? Okay, so sa pamamagitan nito, ito ay isang pagkakakilanlan sa kanilang komunidad. Na pag nakita mo ang larawang ito, matutukoy mo na, ito pala ay sa Banawe Rice Terrace. Ito ay isang makikita natin ito sa Banawe. Okay? Ito ay Banawe Rice Terrace. Okay. Itong pagkain na ito, ano man tawag natin sa pagkain na yan? Buko pie. Pag nakita mo yung buko pie na yan, matutukoy mo ba anong lugar ang kilala sa buko pie? Okay? Itong pagdiriwang na ito, saan ba ito ginaganap itong pagdiriwang na ito? Na pag nakita mo yung pagdiriwang yan, yung larawan na yan, ay matutukoy mo kung saan lugar ito ipinagdidiwa. Ito pang ibang mga tradisyon at kaugalian. Okay, sa pamamagitan ng mga larawang ito mga anak, ay masasabi natin na ang bawat komunidad ay may kani-kaniyang pagkakakilanlan batay sa kulturang mayroon ito. So ano ba yung tinatawag natin kultura mga bata? Ang kultura ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Paraan ng pamumuhay, paano sila nabubuhay, ano ang mga kaugalian nila sa kanilang komunidad, nakasanayan na nilang gawin, paniniwala, tradisyon at iba pa. Iyan ang tinatawag nating kultura. Ang mga awit, sining, kasabihan, kagamitan at mga pagdiriwang ay ilan din sa mga kultura ng ating komunidad. Meron tayong dalawang uri ng kultura mga bata. Ito tinatawag nating material at di-material. Ano ba yung material na kultura? Ito ay mga bagay na ginagawa ng mga tao. Ito ay nahahawakan at nakikita. So tandaan, pag sinabi natin mga bata na material na kultura, ito ay mga bagay na nahahawakan at nakikita. Halimbawa, kasangkapan, pananamit, pagkain, at tirahan. Ano naman yung mga di-material na kultura? Ito ay ang hindi o ang mga bagay na hindi nahahawakan ngunit nakikita. Okay? So, ibig sabihin, ito ay mga pag-uugali. Okay? Kaugalian, paniniwala, relihiyon, pananalita, sining, pamahalaan at edukasyon. Ito ay mga bagay na ating nakikita, subalit hindi natin nahahawakan. Okay? So, yan ang pagkakaiba ng material sa di-material. Ang material ay mga bagay na nahahawakan. Ang di-material ay mga bagay na hindi nahahawakan. Ano ang kanilang pagkakatulad? Pareho silang nakikita. Okay? Ang material at di-material na bagay ay ito yung mga kultura na ating nakikita sa isang komunidad. Ang pagkakaiba lang nila, ang material na hahawakan, ang di-material hindi nahahawakan. Okay? So, bawat komunidad natin mga anak ay may sariling kultura na nagpapakita rito. So, mahalaga na bilang bahagi ka ng komunidad, ikaw na isang mamamayan na nakatira doon sa komunidad na iyon,
mabuti na maipagmalaki at mapahalagahan mo ito upang mapanatili ang pagkakakilanlan ng sariling komunidad. Okay? So sa pamamagitan niyan, ng iyong ginagawa, okay, kung paano mo ipagmamalaki ang inyong lugar, ay mapapanatili ninyo o mapapanatili mo ang pagkakakilanlan ito na kinagisnan mo sa iyong lugar. Okay? So ngayon mga bata, sa pamamagitan niyan ng ating tinalakay kanina, ay masasagot mo na ang mga gawain. So sa gawain pagkatuto bilang isa, sagutin ang mga tanong batay sa binasa at isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Number 1, ano ang kahulugan ng kultura? Okay? So tukuyin mo, ano ba ang kultura? Ayon sa narinig mo kanina. Pangalawa, ano ang dalawang uri ng kultura? Ikatlo, ipaliwanag mo ang kanilang pagkakatulad. Ano ba ang pagkakatulad ng dalawang uri ng kultura? At ano naman ang kanilang pagkakaiba? At sa ika-4, bakit dapat pahalagahan ang kultura ng sariling komunidad? Okay? So ito pala pang-4. Nagkamali si teacher na sulat. 3 pa rin. Nagkadalawang 3. At narito ang kahulugan ng tanong na kultura. Yan. Meron ka na nasagot dito. So, ano nga muli yung kultura? Ito ay ang tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. At ang dalawang uri ng kultura ay material at di-material. So, ipaliwanag mo na lang ngayon. Ano ba ang pagkakatulad ng material at di-material na kultura? At ano ba ang kanilang pagkakaiba? At paano mo ito? At bakit dapat itong pahalagahan? Okay? So ngayon, ipunta tayo sa gawain pagkatuto bilang 2. So ito ay meron 5 pangungusap na naririyan sa iyong module. Okay, anong gagawin mo dyan? Isusulat mo lamang sa iyong kwaderno ang T kung tama ang ipinapahayag na kaisipan ng bawat item. At M naman kung mali. Okay? So mahalaga na sumunod ng wasto sa panuto. Kung ang hinihingi ay isulat lamang ang T, yun lang ang gawin. Okay? At kung tama ay T, at M naman kung mali. Okay, maliwanag mga bata? Ngayon naman ay gawain sa pagkatuto bilang 3. Anong gagawin mo? Mangalap. So, ano yung ibig sabihin ng mangalap? Maghanap ka. Okay? Maghanap ka ng mga larawan ng iba't ibang pagkakakilanlang kultural ng sarili mong komunidad. Okay. Maaari kang magtanong sa iyong mga lolo, lola, magulang. Okay? Kung wala ka namang makuha larawan, maaari mo daw itong iguhit. Okay. Kung may larawan, saan mo ito didikit? At kung walang larawan, saan mo naman ito iguguhit? Dito daw sa loob ng kahon. Nakita niyo yung kahon na napapalibutan ng puso. Ayan. Doon sa kahon mo isusulat, o iguguhit. Doon mo iguguhit. At kung nakakita ka naman ng larawan, doon mo rin i-didikit. So, anong gagawin mo dito sa mga puso na to? Okay. Nakalagay dito, isusulat sa loob ng hugis puso kung paano mo ito pinahahalagahan. Okay? Yan. Paano mo pinahalagahan yung isinulat mong napili mong kultural sa inyong lugar? Kultura na nalakap mo o nakita mo na isinulat mo dito sa parehaba o sa kahon. Okay, yun ang iyong bibigyan ng pagpapahalaga. Paano mo ito pinahalagahan? Isulat mo ngayon sa loob ng puso. Okay, maliwanag na ba mga bata kung anong gagawin sa pagkatuto bilang 3? Ngayon naman ay ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Umisip ka daw ng isang malikhaing paraan ng pagpapakilala ng kultura ng sarili mong komunidad. So, ano yung ibig sabihin ng malikhaing paraan? So, maaari mo daw itong gawing awit. Pwedeng tula. Pwede ka naman mag-rap kung magaling ka kumanta. Okay?
at mag-rap. Pwede naman spoken poetry para ka lang nagkukwento. Okay, sa paraan patula, okay, at iba pa. So, isulat ito sa kwaderno at ipakita o iparinig ito sa iyong pamilya o sa mga magulang. Okay, pagkatapos mo sulatin, ay iparinig mo sa kanila. Okay, maliwanag ba kung anong gagawin sa pagkatuto bilang 4? Ngayon naman ay punta tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 5. Lumikha ng isang poster o larawan na nagpapakita ng iyong pagmamalaki at pagpapahalaga sa kulturang mayroon ng iyong komunidad. Okay, yan. Nagkabaliktad lang ito mga anak. Yung A na papunta doon sa pag. Okay, yan ay pagpapahalaga. Ngayon naman, ito ay iyong gagawin saan? Sa iyong kwaderno o kaya ay sa iyong sagutang papel. Okay, paano mo ipagmamalaki ang iyong kultura o ang mga kultura sa iyong komunidad. Okay, maliwanag na ba? Ngayon ay sa gawain pagkatuto bilang 6, magsaliksik. Ano yung magsaliksik? Magtanong-tanong, maghanap. Okay, magtanong ka ano yung tungkol sa material at di material na kultura sa iyong komunidad. Okay, alam mo na kung ano yung material. Okay, ano ba yung material? Bagay na nahahawakan at nakikita. Ang di material naman, bagay na nakikita subalit hindi nahahawakan sa inyong komunidad. Magtanong-tanong ka. Tapos, pag nakalakap ka na, nakapagtanong ka na, okay, iguhit mo daw ang isang halimbawa ng material at di material na kultura na nalaman mo dito sa loob daw ng kahon. Dito mo iguguhit. Tapos, nakita mo yung line sa tabihan, susulat ka daw dito ng isa o dalawang pangungusap tungkol dito sa iyong iginuhit. Okay, maliwanag na ba? At ang gawain sa pagkatuto bilang 7, sagutin ang mga tanong tungkol sa aralin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel o kwaderno. Okay. At ang panghuling gawain, punan ng patlang ng iyong mga pangako upang mabuo ang diwa ng talata. Okay, so basahin natin yung talata. Ang bawat komunidad ay may pagkakakilanlang kultural. Bilang bahagi ng komunidad, tungkulin mong pahalagahan ang pagkakakilanlang kultural ng sariling komunidad. Bilang mag-aaral, dapat ay alam mo ang mga ito. Tandaan, isa puso, pangalagaan at ipagmalaki ang mga ito. So, anong iyong gagawin? Dahil dito, ako ay nangangako na ano ang kaya mong ipangako, isulat mo dito bilang isang estudyante. Okay? So, maliwanag na mga bata. Wari ko ay lubos nyo nang naintindihan kung anong ating pinag-aralan sa araw na ito tungkol sa kultura ng ating komunidad. Kaya ako'y magpapaalam na at magkita-kita tayo muli sa ating susunod na aralin. So, paalam mga bata.